Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment trial ni VP Sara. Mayroong pahayag si dating Senate President Franklin Drilon tungkol nito. At i-connect natin ang pahayag ni Senator Drilon doon sa napakatapang na pahayag ni VP Sara na gusto niyang matuloy ang trial. Gusto niyang magkaroon ng bloodbath. Aagos ang dugo, matira ang matibay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Talagang napakatapang ang Vice Presidente natin, ano? Kasi yung mga abogado niya, gusto nilang hindi na matuloy ang trial. Hanap ng butas, technicalities para safety na si VP Sara. Ba't ayaw ni VP Sara na parang Speaker Martin Romualdez, disqualified lahat ang kalaban, nanalo siya, kunuhay, kaya lang no guts, no glory. Ganun ba yun? No pain, no glory. Dapat dadaan ka talaga ng matinding labanan para kung nanalo ka, matamis ang tagumpay. So ayaw ni VP Sara na ma-technical ang kalaban at basta-basta na lang manalo siya na wala man lang trial. Gusto niya magka-trial. Okay. Sa trial, anong mangyari? Ito, pakinggan natin si ex-senator, Senate President Drilon. Veterano na marami na siyang karanasan sa Senado. Ano ang mangyayari sa trial? Ito, pakinggan natin siya. Ito, parang binuhusan ng malamig na tubig o parang basang sisiw ang mga kongresista na atat magtanggal kay VP Sara bilang presidente. Ito Tama yung tanong mo, Peter. Will there be sufficient number to convict? Will there be sufficient number to acquit? Notice, tatanong niyo po. Hindi ka nang tatanong tungkol sa ebidensya. Yan. Yes. Sinasabi, may ebidensya ba o may walang ebidensya? Ang impeachment court ay hindi po husgado. At hindi lang po ebidensya. Ang titingnan niyan, maniwala rin sa akin na puro meron. Ganun talaga ang kalakaran dyan. Opo. Parang sabi nga nila. Sabi judicial process ito eh. Kaya po tawag, senator judges. Yeah. Kasi senator judges, ang ibig sabihin, hindi po bound by the technical rules of evidence. Ang senador, pag sila po nagpasya. Pero that speaks volumes about our political, di ba? It all boils down to the numbers game. Yes. Numero lang ang usapan dyan. Hindi yung ebidensya. Secondary na lang yan. Correct or incorrect po? Correct. Correct. Isa pa. Tama yung tanong mo, Peter. Will there be sufficient number to convict? Will there be sufficient number to acquit? Notice, tatanong niyo po. Hindi ka nang tatanong tungkol sa ebidensya. Ganun talaga. Yes. Sinasabi, may ebidensya ba o may walang ebidensya? Ang impeachment court ay hindi po husgado. Yan. At hindi lang po ebidensya. Ang titingnan niyan, maniwala rin sa akin na puro meron. Ganun talaga ang kalakaran dyan. Opo. Parang sabi nga nila. Sabi judicial process ito eh. Kaya po tawag, senator judges. Yeah. Kasi senator judges, ang ibig sabihin, hindi po bound by the technical rules of evidence. Ang senador, pag sila po nagpasya. Pero that speaks volumes about our political, di ba? It all boils down to the numbers game. Numero lang ang usapan dyan. Hindi yung ebidensya. Secondary na lang yan. Correct or incorrect po? Correct. Tama yung tanong. Okay. Ang ganda, no? Ex-Senate President na yan. Veterano. Kaya, itong si VP Sara, maro. Alam niya yung numbers game eh. Marami na siyang kakampi. So, kung itong si VP Sara talagang pwede na siyang mag-relax o magmayabang sana nga. Wala na, patay na kayo niyan. Panalo na ko. Pwede siyang magmayabang ng ganun.
Kasi yun ang totoo. Kailang wala. Sabi niya, parang gusto kong ituloy. Trial natin. Bloodbath. Sige, come on. Parang sinusugsugan. Ano bang tawag niya? Parang kinakati niya yung mga kongresista. Sige, tuloy nyo na. Chua, sino pa yung Luistro? Sige, tuloy nyo. Bakit? Kasi in her mind, alam niya, itong sinasabi ni Senator Drilon na it's a numbers game, hindi yung ebidensya. Kahit ano pang i-present nilang ebidensya yan. Kasi nga hindi nga tunay na husgado na parang husgado natin sa judicial system natin na napaka meticulous sila sa rules of evidence. Hindi. Depende sa political leaning ng mga... Kaya ganun katapang si VP Sara. Bloodbath! Tuloy! Para mailabas ko yung... Kasi may hawak ding ebidensya si VP Sara. Baka magsisi sila niyan. Pag cross-examination na, may mga ano na. Kasi ganyan na yan. Yung nag-akusa, mag-present ng ebidensya. Ang inaakusan, mag-present din siya. May kanya-kanyang mga testigo niyan. Ay, talaga, nakikita ko na nga, bloodbath. Magkakahiyaan yan. I tell you. So, it's a numbers game. Mga political analysts, ang dami nang nagsasabi na, yun na, Senate President. Wala na, delikado na si Senator Escudero. Aminado naman si Senator Escudero na ang kanyang kapalaran bilang Senate President nagdepende na sa majority sa 20th Congress. Oh, sinong magiging majority? Wala. Binilang ko na yung talagang administration senators. Most, 7. Escudero, Lacson, Escudero, magkapatid na Lacson. And then, magkapatid na Tulfo pala. Escudero, magkapatid na Tulfo, Lacson, Tito, Nasan, Tito Soto, sino pa yung Lapid, at pwedeng pang-7 si Jinggoy. Kailan, alanganin pa. Yan lang sila. 7 lang sila. Yung talagang, sabihin natin, diehard BBM. Then 3 pink na pwedeng makipagkampi sa kanila. Hontiveros, Bam and Kiko. Yan lang, pinakamarami. 10. Kailangan nila ng 13 para sila ang makapag-upo ng Senate President. 10 lang sila. Kahit kumampi pa sa kanila ang mga pink. Oh, dito naman sa other side, ang klaro na alliance ngayon, Duterte-Villar. Oh, ilan yung Duterte? 4. Bato, Go, Marcoleta, and sino na tong isa? Robin Padilla, 4 na yan. Duterte yan, diehard. Villar, ang Villar, 5. Oh, 2 magkapatid na Cayetano, magkapatid na Villar. Cayetano, Villar. Ay, may 5. Oh, sure na yan. Magsasama, Villar, Duterte, 9 na sila. Ang remaining na lang yung Soberi Black o yung mga napatalsik. Delikado sila dyan ngayon. Ito na, revenge factor. Pwede yan. Di ba, masakit ang loob ni Senate President Zubiri nung pinatalsik siya? May mga loyalist siya. May 5 silang naiwan. Zubiri, Ligarda, Villanueva, Gatchalian, and GB Ejercito. Yan. Ito ngayon, ang labanan. Kung itong grupo ni Zubiri, pag kumampi yan sa Duterte Villar, patay na sila. 14 na sila.
So, numbers game. You see? Kaya matapang si BP Sara. Siya ang mag-uupo ng Senate President. Ang nakikita kong Senate President, pwede ito si Marcoleta, pwede si Subiri, o baka maingganyo pa nila, ma-attract nila si Soto. Kung ma-attract nila si Soto, Lacson, magkasama palagi yan, sasama sa grupo ni Sara, patay na sila. Pwedeng maging Senate President si Soto. Kaya lang, dito siya kampi sa opposition group ni BP Sara. Kaya napakatapang ng BP Sara na, let's go with the trial, bloodbath! Para silang nabuhusan, nangangatog ng tuhod nila ngayon, para silang nabuhusan ng malamig na tubig.